Ano ang sikreto ng matagumpay na pamilya? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Giovanni Vidal, Cristel, and Art PH. Hello po sa inyo. I hope marami po kayo natututunan dito sa ating mga devotions araw-araw. Now, yung topic po natin ngayong araw ay Unity of the Family. Yung isang pamilya po na united, yan po talaga yung tunay at original na disenyo ng Diyos sa isang pamilya. United, may pagkakaisa. Kaya po ang iyong pamilya, kapag mayroong pagkakawatak-watak dyan, no, magulang sa anak, mag-asawa, magkakapatid, hindi po original design ng Diyos yan. So, sa isang pamilya po, dapat united. Throughout the whole Bible, God's original plan was for families to walk together in unity, raising generations that honor Him and extend His kingdom. Family unity, therefore, is not just emotional closeness, but spiritual alignment under God's will. When Christ reigns in the home, forgiveness replaces division, peace triumphs over pride, and love becomes the foundation of every relationship. So mga kapatid, marami po tayong mga definitions ng success o katagumpayan sa family. Pero dito po sa devotion natin na ito, ina-narrow down natin, ano ba yung isang matagumpay na pamilya? Yung isang matagumpay na pamilya po ay dapat united sa Diyos. So yan po yung pag-aaralan natin ngayong araw. Sabi po rito sa Joshua chapter 24 verse 15, ito po yung pagkatapos sakupin ng bayan ng Israel, yung mga yung land of Canaan. So marami pong pinalayas yung Diyos sa land of Canaan kasi nga, sumasama sila ng mga Diyos-Diyosan, sinusunog nila yung mga anak nila, inaalay kay Baal, at napakasama talaga ng kultura nila. So sabi ng Diyos sa bayan ng Israel, okay, sakupin nyo to, kayo ipapalit ko, pero dapat susunod kayo sa akin. Now, sabi po dito ni Joshua chapter 24 verse 15, nung nakapasok na sila, nakonquer na nila yung promised land. So sabi dito, but if serving the Lord seems undesirable to you, kung ayaw nyo maglingkod sa Panginoon, hindi nyo feel, gusto nyo gayahin yung mga bansa na pinalayas ng Diyos, then choose for yourselves this day whom you will serve. Pumili kayo ng paglilingkuran nyo. Whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But for me, as for me, and my household, we will serve the Lord. Yung katagumpayan po mga kapatid, hindi ito yung marating mo lang yung pangarap mo sa buhay. Hindi ito yung, maabot mo yung mga pinaplano mo, mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi kung yun ang katagumpayan, di sana, ito si Joshua, tsaka yung mga Israelita during this time, nandun na sa ganung matayog. Kumbaga narating na nila nakarating na sila doon sa tuktok ng tagumpay Pero sabi ni Joshua, that's not enough. Yung tunay na katagumpayan, yung buong pamilya naglilingkod sa Diyos. Aanin mo yung katagumpayan, aanin mo yung karangyaan, yung siguro sa panahon kasi nila, yung kasaganaan, sa panahon natin ngayon, yung success sa buhay, naging successful ka sa buhay, magandang trabaho, magandang negosyo, pagkakitaan, magandang bahay, magandang sasakyan, nakapasyal kayo sa kung saan-saan. Pero sabi ni Joshua, that's not victory. Hindi yan ang katagumpayan. Ang katagumpayan, yung isang buong household o tahanan sa buong pamilya, naglilingkod sa Diyos. Sa Tagalog po, ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog o ang mga Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinitirahan. Ngunit sa ganang akin at sa aking bahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Ito po yung katuruan natin ngayong araw. Unity of the family. Ito po talaga yung tunay na katagumpayan. Kapag yung isang pamilya ay united, hindi po united sa kasamaan, hindi po united sa bisyo, may mga pamilyang ganun united sa negosyo na masama, United sa negosyo sa mga sugal, yung mga negosyo na, alam natin, drugs,
united sa kasamaan. Pero ito po, united kay Kristo. Unity of the family. Our family must be united in Christ and mission. Ang isang pamilya na united kay Christ, ibig sabihin, mga nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. By the way, kung yung pamilya mo, isang buong pamilya, pati yung mga anak mo ay mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, that's something to celebrate for. Dapat ngayon pa lang, nagpapasalamat ka sa Panginoon, Lord, thank you. Kasi yung bawat membro ng pamilya namin, mga anak namin, ay naglilingkod sa inyo. Sobrang ipagpasalamat mo sa Panginoon ngayon yan, no? Magpuri ka sa Panginoon kung ang bawat membro ng pamilya mo ay may takot sa Diyos. So our family must be united in Christ, hindi lang kay Kristo, kundi sa misyon ni Kristo. Si Jesus Christ po ay niligtas tayo upang makibahagi sa kanyang misyon. Ang misyon na magdudulot ng pagbabago dito sa mundo. Number 2, our family must be united in purpose and service. Yung pamilya po natin, united dapat sa purpose. Pag sinabi nating purpose, yung layunin sa buhay. So, lalo kung ikaw ay tatay or nanay, wag mong i-train yung mga anak mo na makatapos lang sa pag-aaral. Kailangan aware sila, alam nila na yung purpose nila kung ba't nag-aaral sila ay para sa Panginoon. Alam nila na kapag sila ay nagtrabaho, yung trabaho nila yun para yun sa Panginoon. Lahat ng gagawin natin ay para sa Panginoon. So, we're united in purpose and service. Tayong lahat ay naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Kung matagal na po kayo dito sa devotion natin, mas ma-appreciate nyo po yan. Lalo na pag balikan nyo yung mga devotions natin na walang secular sa Panginoon. Ibig sabihin, kahit ano pa trabaho mo, kahit nasa opisina ka, nagnenegosyo, nagluluto, o janitor, or politiko, or lawyer, doctor, nurses, teacher, lahat ng yan paglilingkod yan sa Panginoon. So, dapat yung buong pamilya natin may ganong mindset. We are serving the Lord in different fields. Different situations, different altars, different kinds of services. Pangatlo po, our family must be united in word and prayer. Kung kayo po mayroong family devotion, pagpasalamat niyo sa Panginoon. Hindi lahat ng mga tao mayroong family devotion na nananalangin ng sabay-sabay. So, kung yung iyong pamilya, kayong mag-asawa, nagpe-pray kayo together, that's already something you need to thank God for, you praise God for, kasi maraming mga tao hindi naman nananalangin yung mga mag-asawa. Kaya kung hindi pa kayo nagpe-pray as a family, as a husband and wife, as a family, kasama yung mga anak, mga kapatid, something you have to, think about. Maganda po meron kayong sama-samang nagde-devotion, sama-samang nananalangin. Kaya nga po yung mga devotions natin, lagi may discussion. Napapansin niyo po? Meron siyang discussion question. Naka-focus po yan sa family. Family and friends. Kaya po yung mga kasama natin dito sa mga house churches, micro churches, ginagamit yung mga materials natin kasi after nilang mapanood, dinidiscuss nila as a family. So, depende po yan sa araw ng linggo or Biyernes, pumipili sila ng isang verse lang or isang devotion lang. Tapos, i-discuss nila yun. Siguro mga 1 hour. Yung 15 minutes, pag napanood, dinidiscuss na mga another 30 minutes to 1 hour. Magandang practice po, no? So, isa lang po yun sa mga kaparaanan na maging united tayo sa Word of God, Bible, and prayer. So, kung kayo po ay, hindi nyo pa napapractice yung family devotion, you do it, no? May enjoy nyo po yan. At dyan nyo na rin ma-feel na ang sarap palang mag-gather around the Word of God, tapos nakakapag-express sila ng kanilang mga sarili, no? Ano natutunan mo sa devotion na to? So, panag-aaralan natin, paano mo ito i-apply sa iyong buhay? Ma-appreciate mo kung paano ano yung mga sinishare ng mga anak natin, mga kapatid natin. At it's something to look forward every week kung gagawin nyo yan every week. So, nakadesign po yung mga devotions natin sa ganun. Family and friends gathering. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? 3 application lang po. Nagsisimula sa letter M lahat. No? Number 1 po. Make it your life goal to win your family to Christ. Gawin mong mission mo. Hanggat bata pa, hanggat bata pa. Yung mga anak namin, tinuturuan na namin mag-pray. Bata pa, no? Ini-introduce na namin si Jesus. Hanggat bata pa. Sabi po rito sa Proverbs 22 verse 6, start children
off on the way they should go. Even when they are old, they will not turn from it. Sanayin mo ang bata. Bata pa lang, sinasanay na, no? Huwag mo nang antaying makaalis yan sa iyong tahanan, makagraduate ng college. Dahil kung hindi mo na-train yan sa iyong tahanan, at nakaalis na yan sa tahanan, huwag mong expect na may impluwensyahan mo pa sila pag nakagraduate at nakalis na sila sa bahay mo. So, ikaw ay tatay, nanay, hanggat nasa tahanan mo yan, impluwensyahan mo na sila ng impluwensyahan ng salita ng Diyos at mga principle ng Biblia. Make it your life goal. Ibig sabihin, goal talaga. Not just to provide for the family, not just to give them everything they need, but it is your goal to win your entire family to Christ. Lahat po sila makakilala sa Panginoong Jesucristo. And number 2 po, mobilize your family to serve the Lord. Bilang magulang, nanay, tatay, or maging anak, or maging mga magkakapatid, kung sino yung mananampalataya sa tahanan, meron kang goal. Ang goal mo, immobilize. Ano po ibig sabihin ng mobilize? Pakilusin, pagalawin yung bawat membro ng pamilya para maglingkod sa Panginoon. Hindi po kinakailangan tuwing linggo sa church, tutugtog, parang yun yung service nila. Yun yung paglilingkod nila sa Panginoon. Kaya mga kapatid, napakalaga ng mga devotions natin yung paglilingkod sa Panginoon. Kung architect yung anak mo, kailangan maituro mo dun sa anak mo, anak, architect ka ni Kristo. Pag ikaw naman ay, utility person sa iyong opisina, utility person ka ni Jesus. Pagbutihin mo yung pagtitimpla mo ng kape sa boss mo, no? Sabi nga ng kaibigan ko, nakwento ko na to sa inyo na nakaraan, kahit yung janitor na naglilinis ng bowl, toilet bowl, ikaw ay janitor ni Kristo, isipin mo si Jesus yung uupo dyan sa toilet bowl na yan. Kaya kailangan linisin mong mabuti paglilingkod yan sa Panginoon. Kaya po yung mga Christians, dapat excellent tayo sa lahat ng bagay. Kung ikaw ay Kristiyanong politiko, isipin mo yung pinaglilingkuran mo si Jesus. Kung ikaw ay lawyer, isipin mo yung kliyente mo, si Jesus. Ibig sabihin, you will do your best sa lahat ng pagkakataon. At kung ikaw ay, let's say, doctor o nurse, isipin mo, ang paglilingkuran mo si Jesus. Pag pumasok yan sa clinic mo, Lord, I will do this for you. As if si Jesus yung kaharap mo, no? As if si Jesus yung may sakit. Of course, si Jesus, hindi naman siya yung, kumbaga, kung lawyer ka, hindi naman criminal si Jesus. Pero yung serbisyo mo, parang naglilingkod ka kay Jesus, no? Di yung mindset mo. Yun po talaga yung biblical. At marami po tayong talakayan patungkol dyan. So, meron tayong tamang mindset, mamobilize natin yung pamilya natin. Bawat membro ng pamilya, malalagyan natin sila ng purpose sa kanilang mga isipan. Anak, may purpose ka. Hindi lang dyan sa opisina mo, kundi doon mismo sa Panginoon. You are serving the Lord. Number 3, maintain a regular family devotion and prayer. Kung meron ka ng prayer time and devotion time with the family, you have to keep it. Pag nakakalimutan mo, nakakaligtaan, go back to your commitment. Always go back to your good habits. Kung naging habit nyo na ng pamilya nyo yan before, tapos nakakalimutan, nakakaligtaan, hindi natutuloy, ibalik mo lagi. Always maintain a regular family devotion and prayer. Personally, dapat everyday. Pero kung family, syempre, magkakaiba tayo ng schedule, at least once a week. No? Yung iba sa inyo, kaya nyo twice a week, go ahead, twice a week. Nakikita-kita kayo, kamustahan, anong pinagdaanan nyo throughout the week, and anong natutunan nyo sa salita ng Diyos throughout the week. Merong sharing time. So, maintain a regular family devotion and prayer. Now, kung kayo po nagagawa nyo na to, congratulations. Ang daming pamilya, walang ganito eh. Ang daming pamilya, they don't even think about this. Pero the fact na napapakinggan mo siya ngayon, I believe God is, touching your heart. God wants you to do this. The fact na napapakinggan mo siya ngayon. So, maintain a regular family devotion and prayer. Now, para po sa ating discussion, how can you practically unite your family in Christ? Paano mo mayu-unite yung iyong pamilya kay Kristo? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups at samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for the gift of family.
Teach us to live in love and humility, bearing with one another in patience and grace. Let our home be a place where Christ reigns, where forgiveness overcomes pride, and where peace replaces conflict. Unite our hearts in faith and purpose, that our family may glorify you together. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Sister Amy or Ami. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. At wag po natin kakalimutan na ibahagi yung mga devotions natin sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.